At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang umabot sa ating mga headlines ngayon. Nabigaw ang International Criminal Court na magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga aligasyon ng mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang war on drugs. Ito ay matapos ang isang makasaysayang kaganapan kung saan si US President Donald Trump ay nakialam at nagbigay ng tulong sa pagtatangkol kay Duterte. Ang ICC ay inihayag na hindi nila matutuloy ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte matapos ang pagsuporta ni US President Donald Trump sa pangangalaga ng mga karapatan ni Duterte sa international na larangan. Ayon sa mga eksperto, ang aksyon na ito ni Trump ay nagbigay daan upang mapigilan ang anumang legal na hakbang laban kay Duterte sa ilalim ng ICC. Tiniyak ni Trump na ang kanyang administrasyon ay magsisilbing protector sa mga hakbang na ginawa ni Duterte lalo sa panahon ng kanyang termino, lalo na sa war on drugs. Gayunpaman, hindi pinalampas ng mga kritiko ang pangyayaring ito. Isa na nga sa mga tumutuligsa sa naging hakbang ni Trump ay si Senator Risa Hontiveros na isa sa mga nangungunang kritiko ni Duterte. Ayon sa kanya, ang mga pag-aproba ng US kay Duterte ay isang malinaw na pagsuporta sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao at isang hakbang na nagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa mga biktima ng extrajudicial killings. Dahil dito, si Hontiveros ay hindi nakaligtas sa pagbatikos mula sa mga netizens na nagsasabing ang kanyang mapayag ay tila nabigo. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na ito ay isang malaking pagkatalo para sa mga biktima ng karapatang pantao. Pinili ng ICC na magpatuloy sa mga hakbang na ito, ngunit ang proteksyon na ibinigay ni Trump ay nagbigay ng isang malaking hadlang. Hindi rin nakaligtas sa mga pambansang debate ang mga posisyon ng mga mambabata sa Senado hinggil sa isyung ito. Maraming nagsasabi na ang pakikialam ni Trump ay nagbigay lamang ng pansamantalang tagumpay kay Duterte laban sa mga aligasyon. Sa ngayon, ang mga pangyayaring ito ay patuloy na pinag-uusapan sa loob ng mga mambabatas at eksperto sa larangan ng batas. Wala pang pahayag mula kay dating Pangulong Duterte tingil sa aksyon ni Trump. Ang mga biktima ng war on drugs ay patuloy na maghahangad ng katarungan, ngunit sa ngayon tila malabo pa ang magiging hakbang ng ICC at ng iba pang international na ahensya. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa kaligtasan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa ICC. Bago lang nagpahayag si Secretary Boyeng Rimulya na posible daw, open daw ang gobyerno sa pakikipag-usap sa ICC sa pag-imbestiga sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ito po, may post si Jay Sonsa, isinare niya ang post ng Reuters tungkol sa ICC, tungkol din sa sanctions na gustong ipatong ng Trump administration laban sa ICC. So, basahin ko muna itong post ni Mr. Jay Sonsa, posted 6 hours ago. Sabi niya, "The idols of Trillanes, Matubato, Rimulya, Bersamin, De Lima, and Hontiveros, and others are shaking their knees." Meaning the ICC. Mga idol ito ni, yun, binanggit niya. Photos, meaning President of the United States, Trump's weeping of those concerned about African and Asian lives and governments. Their dollars are frozen delight. Tungkol po ito sa announcement, meron ng announcement ng Trump administration na mag-issue ng executive order para sa sanctions against ICC and their employees. So, hinihintay na lang natin ang paglabas ng executive order. Ito, isinare ni Jason sa ang post ng Reuters. Basahin ko Sabi ng Reuters, "The International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible US sanctions, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions
that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday. Okay, ito, galing pa lang sa sources. Alam mo ang Reuters, international news agency, marami silang mga bubuwit o mga puting ahas. So, nalaman nila kasi bago pa umupo ang Trump administration, yun na yung nagsabi na may balita na mag-issue ng executive order ang Trump administration sanctioning ICC as a whole, as an institution, kasi parang kalaban ng Amerika ang ICC. Plus, ang mga staff nila, mga judges, prosecutors, and everybody connected, magkakaroon ng financial restriction, i-freeze ang assets ng ICC. Ang mga financial institutions worldwide wawarningan ng US na to cut off their transactions with ICC, otherwise kasama sila sa bibigyan ng sanction ng USA. Kaya ito, I hope na tama kasi allegation pa lang ito, sources ng Reuters, nalaman nila na ICC are now paying in advance, 3 months in advance ang salaries ng kanilang staff, kasi once na mayroon ng executive order at nandiyan na yung sanctions, hindi na makakasweldo, hindi na makakagalaw ang ICC. So, anong epekto nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Of course, maliligtas siya kasi kung pupunta man sila dito na mag-imbestiga, hindi na sila makagalaw. Wala nang sweldo eh. Warrant of arrest, ganun din. By the way, ang main purpose pala bakit isanksyon ng Trump administration ng ICC is para proteksyonan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former defense chief nila na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. Ganyan po mag-protect itong Trump administration sa kanilang alyado. So, in a way, matutulungan, mabinipisyuhan si PRRD, Senator Bato at iba pa, itong move na ito ng Trump administration. Kaya sabi ko, goodbye. Yan na, tama itong post ni Jason sana, crying time. It's crying time for yan na, Matubato, yung binanggit niya, Rimulya, Bersamin, Dilima, Hontiveros, sino pa dyan, palagi na, pati yung meron yung abogada, si Attorney Conte, sabi niya kay Attorney Salpanilo, CUNICC. So, tignan natin kung ito, binabantayan ko, marami ng executive order na pinirmahan ni President Trump. Up to now, wala pa akong na-monitor na executive order na nagpapataw ng sanctions against ICC and its staff. So, magbasa tayo sa mga comments, Comments. Marites Pasilan Kerubin. Sabi niya, Trililing left the group. Yabang kasi. Wala pa nga napisang na itlog. Nagbilang na ayon. Mukhang napurnada na ang kaligayahan nila. Last year pa, sabi ni ex-Senator Trillanes na June or July, meron ng warrant of arrest from ICC against PRRD. Hanggang ngayon, wala pa. Ronald Añonuevo, sabi niya, wag muna kayo magsaya sa dami daw ng nakulimbat. Baka mga congressman na raw ang magbigay ng pondo sa ICC para matuloy lang litisin si PRRD.
Rudy Boltison Sabado. Madalas yung twist of fate kapag pumitik ang buhol na kable pulutin na tiwali talsik sa burnak. Dalia Monro. Isa sa nabanggit ni Trump yung sanction sa ICC kasi puro daw corrupt sila. Galit si Trump sa ICC. Marnie Coronado Pera, sabi niya, Singapore nga, hindi rin member ng ICC since panahon ni Lee Kuan Yew. Iba talaga pag matalino ang leader. Oh, ngayon ko lang nalaman na ang Singapore umalis din, hindi na nagpa-member sa ICC. Very good, Uncle Donald, sabi ni Julian Fay. Jackie Save, sabi niya, as I said, God will find a way kahit gaano pa kayo ka-powerful. So, pasalamat tayo kay President Donald Trump sa kanyang gagawin kasi ilalabas pa yung executive order. But to me, sure na ito kasi gusto niyang proteksyonan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. And incidentally, mag-benefit si PRRD at iba pa niyang kasamahan. Okay? Kapasok halos ang lahat ng gustong sumama with 1.5 million actual attendance. Mahigit kumulang dyan sa area ng Quirino and Luneta area ay mga mahigit kumulang din may mga 500,000 pa na kumilos sa iba't ibang panig ng bansa. So, ang ating objective estimate, mga umabot po buong Contino, taga 8 Infantry Division Samar. Umabot po mga kababayan, si Spia, watching from Singapore, umabot po ng mga 2 million ang kumilos at sumama sa pagtitipon na ipinanawagan ng Iglesia ni Cristo sa tinatawag na National Rally for Peace. Pagkatapos po nito ay nayanig ang pamunuan ng gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos. Nag-react una si Martin Romualdez sa pamamagitan ng maniobra nila ni Sandro Marcos na kunwari ay nagkakaroon ng rigudon sa pamunuan ng mga matataas na komitiba at mga inner circle at kung gamitin pa nila ang term inner sanctum nila sa pamamagitan ng pagdideklarang vacant ang posisyon ng committee chairperson para sa Committee on Appropriations kung saan dito po dumadaan at dito kinakatay at dito ginugurgur at dito minumulde ang mga pangungurakot ng mga pundong ilulusot sa budget na pinangungunahan ng Committee on Appropriations. At ang tinanggal, hindi naman niya inaamin pero unceremoniously ay yun talaga ang epekto. No? Hindi na siya pinaharap doon si Saldico ng party list o Bicol na taga Bicol din at nangungunang malaking kontraktor ng maraming mga proyekto sa ating bansa. Ayun, tinanggal siya sa Committee on Appropriations na ito pong slaughterhouse. Ang Committee on Appropriations ay slaughterhouse. Dito po kinakatay ang budget. At dito nila pinaglalaruan ang pundo at kaba ng bayan sa Committee on Appropriations. Siyempre, order yan ni Speaker of the House at of course, kinokonsenti ni Mr. Marcos. Kaya ang Committee on Appropriations, yan po ang tinatawag na slaughterhouse o katayan. Diyan kinakatay ang budget according sa kung ano ang direksyon ng kanilang kukurimbatin sa ating kaba ng bayan at palulusutin nila yan dyan. And then ang Senado ay rubber stamp na lang yan. Wala naman silang nagagawa sapagkat nakikipagsabwatan na rin sila sa pagkatay ng mga budget o ng pundo ng kaban ng bayan. Okay? So, ito po ay isang daglian na damage control na ginawa ng pamunuan ni Martin Romualdez at pinadaan kay Sandro Marcos. No? Na ginawa nila, diniklara nilang open o vacant ang committee chairmanship sa Committee on Appropriations. Pero ngayon kaninang araw na ito, lumabas pala na nagrigodon di
kurakot lang ang umikot. Mula sa isang inaakusahang nangungurakot at pinuno ng pangangatay sa mga budget ng kaban ng bayan at pundo ng mamamayan, pinalitan ng isa pang itinuturo din na walang kahihiyan at makapal ang apog na mag-display ng kanilang questionably na malamang sa malamang ay ill-gotten wealth na uri ng kanilang mga kagamitan. Mga mahigit 2 milyon na mga brand ng mga bag, mahigit 2 milyon na brand ng relos, na nung dati ay nakasakay lang ito sa tricycle nang nagpapakilala pa siyang si Teacher Stella siya. Ngayon, terrible. By the hundreds of millions ang yaman nila na hindi mo maiisip kung saan nila yan pinagkukuha maliban sa mga pinangurakot nila sa kaban ng bayan. Mga kababayan, maliban sa pinangurakot nila sa kaban ng bayan, ano po ang legitimate income nila? Magkano lang ang sweldo nila? 240, 280,000 a month. So ang isang taon mo niyan, hindi ka naman dyan lalagpas na mga 4 o 5 milyon kada taon. Paano sila nagkaroon ng by the hundreds of several millions na pundo at kayamanan? Klarong-klaro, no? Queen of Hermes at Rolex. Kilala na. Altits, no? Athletes. Teacher daw. Woo! Booking na kung sinong pumalit. So yan po ay panloloko. Kunwari, pinalitan itong controversial na namumuno ng Committee on Appropriations at ang pumalit ay mas lalo pang controversial. So nagkamali po sila para utuin o lokohin ang taong bayan. At pangalawa po na nag-react, hindi lamang dito ang rigudon ng mga ngatay sa pundo ng bayan na kunwari may pagbabago, yun pala, sila pa rin. Hello ka Eric, kami po yung nagpa-picture sa iyo sa Quirino Grandstand. Christian Neil. Thank you, Christian. Yes, salamat. At the mother of all crooks, si Croxte. Si Croxte. Si Boy Dracula, wala na. Prayer warrior. Dapat kasuhan sila ng plunder. Tama, dapat. Kung papalarin si ka Eric, ako po ay payag na manguna sa pagsusulong na gawing capital offense talaga yung plunder na ito at may kaparusahang bitay. No, kasama dapat ito sa mga binibitay na kasalanan. At ang kaparusahan ay bitay. I agree to that. Para po hindi pa marisan ang mga kurakot at walang puso at wala ng matinong kaisipan na mga mandarambong na mga politikong pumapasok sa gobyerno. Lalo na ang mga malalaking mga nangungurakot at nandurubo sa kaban ng bayan. Kaya tama, kung kami lang po ang pagbibigyan ng pagkakataon, uunahin natin dapat ito sila na lilitisin, ipapakulong at kung kinakailangang ipatupad ang makatarungang hustisya ng mamamayan na sila po ay bitayin upang mawala po ang kanilang salot na pinapakalat sa pandarambong sa kaban ng bayan ay dapat gawin yan. Pero siyempre wala pa tayong existing ngayon na death penalty. Pero bukas po si ka Eric personally na yan po'y ibalik on limited crimes like rape and murder, kidnap for ransom, at pati po sa mga sindikato sa droga kasama po ang mga mangungurakot mandarambong sa kaban ng bayan na mga politiko. Ayun. Good evening ka Eric watching from Oman. Pangalawang nag-react po si Lola Saba de Lima ninyo. Si Lola ninyo Laila de Lima, galit na galit sa pagkilos ng sambayanang Pilipino kasama sa Iglesia ni Cristo. Kahapon, sabi nila, pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo si Sara Duterte na dapat yan ay impeach at tatanggalin sa kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Nag-iilusyon ka, Laila de Lima, sino ka para imando at insultuhin mo at tapakan mo ang sovereign mandate and authority given by more than 32 million Filipinos sa Vice President Sara Duterte? Ikaw ang dapat tanggalin dyan sa pagkakalaya mo at dapat kang ikulong muli at managot ka sa mga kaganapan noon ng pagkalat ng sindikato sa droga sa panahon, lalo na under sa pamumuno mo bilang Secretary of Justice ang New Bilibid Prisons and Bureau of Corrections. Ayun.
So una siya nag-react, galit na galit siya. No, kulang na lang ay maguramentado si Lula ninyo, Leila de Lima. At sinamahan naman ni Sunny Trillanes, no, na mag-rally daw sila sa EDSA. So, alam naman natin na hindi aabot yan sa 2 multicab ang matitipon nila dyan, no? 3 tricycle. Tatlong multicab at 2 tricycle ang matitipon nila Leila de Lima at ni Trillanes sa EDSA na rally nila. natawa tuloy si Ka Eric sa sarili kong pagbibiro. Yes, no, itong tinanggal daw na committee chairman ng Committee on Appropriations dapat imbestigahan, kasuhan at kung kinakailangan po ay mabulok sa kulungan. Tama! At pating Speaker of the House dapat nag-resign na rin kung hindi drama, gimmick ang kanilang mga ginagawa. Tama? So, maliban kay Lula ninyo, Leila de Lima, nag-react din. Natawa si Maita Pangilinan na ang pagtitipon ni Lula, Leila de Lima at nila Trillanes sa EDSA, sa darating na mga flexa nila, ay tsak, hindi yan nalagpas sa 3 multicab at 2 tricycle ang bilang ng atin. Sino maniniwala sa mga bulok na politikong ito, no? 2 million lang ang plunder pera ng bayan yan. Eric, kaya nga dapat hindi 50 million, no? Kasi ang threshold ngayon ay 50 million. Tama, dapat ibaba. I agree to you, Roy Llanos, no? Dapat nga kahit 1 million lang na pag nanakaw sa kaban ng bayan ay threshold na para sa death penalty. At kung bababa sa 1 million, pwedeng hindi death penalty. Pero kulong pa rin ng mahaba-habang panahon. Dapat lang po, Kuya Eric, kayo ang manalo. At ibubuto dapat namin ang ipanaw Sambayanan Party List. Thank you, Emma Natural. Hi, Ka Eric, ako yung nag-selfie yan. Nabasa ko na. Raymond Mendoza. Then after a few days, my friend and I were having coffee and you passed by and we wave at each other. Mabuhay ka, Ka Eric. Thank you, Ruel Raymondo Mendoza. Na nakilala pa niya tayo at naalala. Thank you po. Maraming salamat. Zimo Inco. Hello, Ka Eric. Pakibati din naman. Taga San Jose, Batangas. Nanonood sila ngayon. Thank you at mabuhay kayo. Zeno Inco. Ray Superioridad. Hello, Congressman. Kaya hindi pa ako Congressman. Watching from United Kingdom. Tumatawa kayo doon sa 3 multicab at 2 tricycle lang ang kayang tipunin ng mga rallyista ni Trillanes at ni Leila de Lima. At si Ogador Ivy, Sir Eric, natawa ako sa 3 multicab at 2 tricycle ng mga rallyista ni de Lima at ni Trillanes sa EDSA. Sino ang maniniwala sa kanila? Mga kababayan, kidding aside, nag-react din po si convicted criminal at mukhang sinisilaban na ang kanyang talampakan nila nitong si komunistang teroristang urban operative na si Franz Castro. Sabi niya ba, naglalakas-lakasan ng loob itong si Sara Duterte dahil kumilos ang Iglesia ni Cristo. Kinakampihan nila. Akala niya, hindi yan mananalo, sabi ni Franz Castro. Tropa to, si Lola ninyo, Franz Castro, dapat ihanda na rin ang banig nito upang siya po ay itapon sa kulungan. Convicted po ito sa kaso na child abuse laban sa mga katutubong kabataang kanilang itinakas kasama ni sa Turo Campo doon sa Talaingod, Davao del Norte. At may pending pa yata ito na abduction case maliban sa child abuse, no? Or qualified trafficking in person dahil mga minor de edad at kabataan po ang kanilang itinakas without the consent ng mga tribal leaders at ng mga magulang ng naturang mga kabataan at mga minor de edad galing po sa katutubong pamayanan ng mga tribo sa Davao del Norte sa Talaingod. Dapat tanggalin na din si Tambaluslos. Tama! Kung may hiya pang natitira sa kanya, dapat ang kanyang ginagawang pagyayanig, pangbubuliglig at paglulunsad ng mga kaguluhang pangpolitika sa ating bansa at ang nakakahiya at napakadelikadong pakikipagsabwatan nila sa CPP, NPA, NDF, urban operatives ay more than enough reason na dapat
ay tanggalin siya